Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So for almost 1 decade ay may championship caliber lineup nga ang Boston Celtics. Simula nang lumipat dito si Kyrie Irving, ang team na ito ay masasabi natin na championship caliber na. Nagkaroon nga sila noon ng lineup na Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum, Al Horford, Marcus Smart, Terry Rozier, Aaron Baines at iba pa. Hanggang sa mga sumunod na taon nga ay napakalakas palagi ng lineup ng Celtics. Ngunit palagi nga silang kinakapo sa playoffs at madalas nga silang talunin ng Miami Heat at ng Milwaukee Bucks pagdating na sa playoffs. Ang main problem nga ng Celtics ay ang kakulangan ng experience noon, ngunit ngayon nga ay hindi na ito pwedeng gamitin bilang rason dahil meron na nga silang enough talent at enough experience to compete sa playoffs. As of now ay sila nga ang best team sa NBA, hawak nila ang best record sa liga at ang kanilang starting five ni Jrue Holiday, Derrick White Jr., Jaylen Brown, Jason Tatum at Kristaps Porzingis ang best five combination statistically, offensively and defensively sa buong liga. Kaya naman sila nga ang favorites na magkampiyon ngayon. As of now, ang main threat nga sa kanila sa Eastern Conference ay ang Milwaukee Bucks na medyo kinakapapa ang coaching style ni Doc Rivers at ang kanilang depensa. Habang andyan din ang New York Knicks at Indiana Pacers na medyo nag-level up na compared to last season. Cavs na may talented lineup din. Ang Miami Heat, bagamat struggling ito ngayon, hindi nga natin ito pwedeng i-disrespect dahil kay Jimmy Butler at Coach Eric Spoelstra na lume-level up tuwing playoffs. At ang Sixers depende nga sa status ni Joel Embiid. Si Jason Tatum nga ay kumpiyansa sa Celtics ngayon. Naniniwala nga daw siya na si Kristaps Porzingis ang missing piece nila para magkampiyon. Kinumpara niya nga ito kay Pau Gasol kung saan ito ang naging missing piece ni Kobe noon. May iba nga na hindi natuwa na kinumpara ulit ni Tatum ang kanyang sarili kay Kobe. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay ito na ang season kung saan magkakampiyon ang Boston Celtics ulit? Habang noong isang araw naman ay tinamaan nga ng injury si Joel Embiid kontra sa Golden State Warriors kung saan sa mga naunang game ay hindi siya naglaro dahil sa knee injury. Ganun pa man dahil sa pressure ng fans at ng media na tinatawag siyang duwag kay Jokic o kaya naman ang pressure na maabot ang 65 games upang makapag-qualify para sa season awards, si Joel Embiid ay tuluyan na nagtamo ng possible season-ending torn meniscus. At hindi nga nakapagpigil si LeBron at nilabas niya ang kanyang sama ng loob sa media sa Twitter kung saan sinabi niya na asan na nga daw ang lahat ng media outlets, mga TV media personalities at gumagawa ng mga hot takes na nagsalita ng kung ano-ano tungkol sa pagkakamiss ng mga games si Joel Embiid nung alam naman daw nito kung ano talaga ang problema ng kanyang tuhod. Ngayon nga daw ay may injury na ito dahil dito. Not one person nga daw ang bumalik sa TV o kaya naman sa kanilang mga walang kwentang podcast upang mag-apologize sa reigning MVP. Wala man lang nga daw ng take ng accountability dito. So ayun nga po mga kaibigan, ang pinapalabas nga dito na LeBron ay intindihin nga daw ang sitwasyon ng mga players kapag nagpapahinga ito. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa 65 game rule ng NBA para sa season awards?